Right, maps at paalala nyo itong binugbog ni Sara Duterte noon na talagang binugbog niya yung sheriff. Ito. Nako po, sheriff revenge, Davao Court official na nabugbog ni Sara Duterte, isa sa mga prosecution witness. Diyos ko Lord, nako po, delikado pa, hintay. Okay, countdown muna tayo. Countdown tayo. Yan. Happy. Sa ikadalawas topic po tayo, Mabsat. Years after nabugbog siya ni then Vice Mayor Sara Duterte during a demolition operation sa Davao, magkaka-revenge na ang court sheriff laban kay Sara Duterte dahil pumayag na siya na mag-testify. Aktay ka. Karma ka naman. Karma is catching up with Sara Duterte. Magte-testify na siya sa kaso na may kapabilidad talaga si Sara para maging violente. Palalakasin niya yung issue na meron talaga betrayal of public trust si Sara Duterte nung ginawa niya yung death threat kay President Bongbong Marcos, kung saan sinabi niya na kapag-hire na siya ng assassin para patayin si President Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Yun ang i-testify ng sheriff na pwede niya sabihin, ako mismo ay biktima, hindi lang sa death threat, yung kundi talagang pambubugbog. So kung nabugbog ako ni Sara Duterte, kayang-kaya niya patayin si President Bongbong Marcos. In fact, ano pa bang hindi wala nang kaduda-duda yan na intention ni Sara na para patayin si Presidente kasi nag-hire na nga siya ng killer . Kung nag-hire ka ng killer, hindi na death threat yan. Talagang intention to kill. Murder, mass murder. So ayan itong sheriff na ito, na si na nabugbog ni Sara na during a 2011 demolition in Davao, 20 years magkakahustisya na rin para kay Sheriff, ay nakalista na bilang witness sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ang pangalan ng sheriff ay si Abe Andres. Abe Andres. So, na siya, pinakita na ng prosecution team. Meron silang 8 witnesses nakalinya para mag-testify dito sa grave threats na ginawa ni Sara Duterte laban kay Presidente. At itong si Sheriff Abe Andres ay magsasabi na talagang may kapabilidad at talagang may tendensiya itong si Sara Duterte para manaktan ng tao, pumatay ng tao dahil binugbog niya itong si Sheriff Andres, Abe Andres. Kahit ang ginagawa lamang nito ay sineserve yung court order to clear shanties sa naka-squat sa Barangay Soliman sa Davao City's Agdao District. At itong si Andres ay nasugatan dahil sa apat na pagbubog, 4 blows laban kay Sara Duterte. In fact, hospital pa nga ito hospital pa ito. At sabi ng prosecution, ang kahalagahan ng testimony ni Sheriff Andres is meant to prove that Duterte has the tendency to inflict violence. Kanyan talaga, violente talaga si Sara Duterte. Hindi lang ito nagde-death threat. Ginagawa niya talaga, binubugbog. Kaya kung sabihin niya, papatayin niya. So she has itong testimony that Sara Duterte, ite-testify ni Andres. Siguro gagawin nila lahat para pigilan na naman testimony nito. Has the tendency to inflict violence. According to the 57-page brief ng prosecution. At meron din sila mga witnesses apart from Abe Andres, Sheriff Abe Andres, siguro retired na ito ngayon, ay meron rin law enforcement agents at reporters na cover kay Sara Duterte during yung nung panahon na ginawa niya yung death threat nung November 2024. At itong mga reporters na ito makakapag-testify na talagang triggered si Sara Duterte dahil galit siya. Dahil pina-hospital arrest ang girlfriend niya di umano according to Montulfo
na girlfriend ni Sara, itong si Zuleika Lopez. Kaya sa galit ni Sara, yun, ginawa niya. Hindi lang yung death threat, binulgar na niya. Meron na ako naka-hire ng assassin para patayin si President Bongbong Marcos at si Liza at si Romualdez. Yun. At ito, isa sa mga malaking witnesses at iba pa para mag-testify laban kay Sara Duterte ay si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello. Ito pa ibang mga witnesses on the issue of dito sa one article of impeachment in relation to the death threats na ginawa ni Sara Duterte kay President Bongbong Marcos. So, pero ay Sheriff Abe Andres, ito Security Bureau Executive Director Belinda Bello, Agent Jeremy Lotok, NBI Agent John Mark Kalilung, NBI Director Melvin Matibag, Philippine National Police Firearms and Explosives Office Representative, Reuters reporter Mikhail Flores, former Rappler reporter Bons Magsambol. Yan. Pati dito lang sa ang lakas-lakas na. Dito pa lang sa issue ng death threat, baksak na si Sara Duterte, baksak na. At yung mga reserve witnesses, isa rin sa mga biktima na ginawa rin niya ng death threats. Meron pala iba rin pamilya na ginawa niya ng death threat, magte-testify rin. At psychiatrist, magte-testify rin na si Sara, hindi lang plea, kung hindi may tendency to kill. Hindi ba? Kasama siya sa crime against humanity. Kasama siya. Sabi ni Arturo Las Cañas, siya talaga ang naka-device. Yung Oplan Tokhang. Yan. Patay ka dyan. Pwera pa ito sa malalakas na kaso sa SALN, sa confidential funds, bank accounts, ang dami. Tax, ang dami. Kaya gusto rin nila patayin yung testimony or yung gusto rin nila hindi i-disregard or i-omit bilang prueba laban kay Sara yung BIR box, mahiwagang BIR box. Yon. Okay, yun. So, ayan na. Masaya ako for Sheriff. So dito sana hindi tayo i-copyright ni ANC kasi kung makopyright, tanggalin na natin itong video na ito. Pero itong video was taken after the pagbubugbog ni Sara ng ANC. At dito gina-justify pa niya yung pambubugbog niya sa sheriff. Kahit yung sheriff, alam naman niya, lawyer siya, dapat nga nakuha na ito na disbar na ito sa ginawa niya. Buti kung hindi siya lawyer dito sa 2011 na pambubugbog na ginawa niya. Dito gina-justify pa niya na sinasabi niya sinubukan daw niya kausapin yung judge, hindi daw siya kinausap. Siyempre naman nag-order ng judge Pwede ba naman bawiin yun ng judge? So nakita mo na dito pa lang sa panahon nito 2011 na hindi na talaga magandang senyales na magiging siguro kung na-disbar si Sara at natanggal sa pwesto nung 2011 baka nabuhay pa yung baka hindi pa umabot ng 30,000 ang namatay sa EJK kundi siguro mga 5 to 10,000 lang baka or 20,000 lang baka dahil kay Sara natagdagan ng 10,000 more dahil doon sa Davao tuloy-tuloy yung EJK kahit wala na si Duterte doon kahit presidente si Duterte tuloy-tuloy pa rin ang patayan sa Davao. So play natin itong pahingi naman we are ANC, we are playing this video for news purposes. We have no intention to copyright. We are just using this as a source material for the ongoing impeachment trial discussion and coverage. So thank you ANC, wag niyo ako i-copyright. We are just exercising our fair use privilege and also our nasa public domain naman ito and that's why we are using this as an aid to our discussion on this testing. Okay, sorry, nagloloko na naman yung video. Yung natin, yung linya. So, i-play na natin ito. Gina-justify na niya yung ginawa niyang pangbubugbog dito sa ANC interview. Let's talk to the Davao City Mayor Sara Duterte. Good afternoon, Mayor. Good afternoon po, and good afternoon to everybody watching in. Is it true that you sent an email your apologies to the sheriff? It was actually I'm on board and our city housing to sit down with the lawyers of the owner of the property. So everything was supposed to go smoothly. But what happened this morning when I asked him to wait on me and give me 2 hours. Binugbog na niya, tinuturo-turo pa niya. Parang inubat niya talaga ng dignidad itong taong ito. Grabe talaga. Kakatakot kung maging presidente ito, talagang nakakatakot. Ito not justify. After
para ipresenta sa kanya, para ituro-turo niya yung sheriff. Binugbog na niya, tinanggalan pa niya ng dignidad bilang tao. Grabe talaga. Sorry, medyo okay na siguro. So, as I was saying, i-like at i-share nyo itong vlog. Everyone should be reminded kung anong klaseng temper meron si Sara Duterte. Very dangerous, very dangerous. I was asking him for humanitarian reasons. He wait for me, and he was already planning for this so that no riot will happen. But in any case, while it does not seem Wala naman, di naman tayo lawyer, pero pagkaalam natin sa batas, wala naman discretion ang sheriff kung anong oras ba i-serve yung demolition order. Ine-execute lang niya. Ang judge ang may power niyan. Sana ginawa ni Sara, inamin pa niya, relative niya ang judge. Ba't hindi siya pumunta sa judge? Kaya lang, alam talaga niya, natalo siya at gusto niya magpasikat sa media na kung wari, pro-people siya. Ayun, binugbog niya yung sheriff to set an example. Ganyan ang Sara. Kumbaga, yan ang lawyer na hindi sumusunod sa batas. Diyos ko po, Rudy. Still in Davao, Vice President Jejomar Binay is visiting flood victims in the province. Binay will... Thank you, ANC. Grabe. Okay na daw, hindi na daw siya mag-apologize. Pina-hospital na daw niya yung sheriff. Kasi black and blue ito. Nakatanggap na 4 na tama sa mukha. Pero siyempre, sino ba naman ang kontrolado nila? Tatay niya ang mayor, siya ang vice mayor. Siya ang mayor, tatay niya ang vice mayor. Sino ba naman ang lalaban sa kanila, di ba? So wala talaga. Kaya wala lang mang kaso for physical injuries na na-file at great threat na na-file kay Sara Duterte at wala naman disbarment case na na-file sa kanya. Pero after 14 years, at least meron ng hustisya. Ibig sabihin, after 14 years, mabigat pa rin ang loob ni Sheriff Abe, ni Sheriff Abe, at unforgiven pa rin sa kanya si Sara Duterte. Yan siya, kawawa naman. Okay, kawawa naman. Siyempre, kung pati pamilya mo, hindi lang takot ka. Wala ka ng dignidad sa kwan mo. Sandali, ano ba to? Dali. Yan, Yan siya, Grabe talaga. Yan siya. So, after 14 years, yan si Sheriff, Abe, Abe Andres. So, yan na, After 14 years, magkaharap, well, hindi naman siguro mag-attend ng trial si Sara Duterte kagaya sa ginagawa ng tatay niya sa ICC. Pero at least makita lang natin yung itsura ni Abe at ngayon meron na siya revenge kay Sara Duterte. Kasama na siya sa magte-testify siya issue ng great threats na isa sa mga articles of the impeachment. So this is something to watch out for. This is sweet revenge and this is clearly karma working against Sara Duterte. So okay, hanggang dito lang muna tayo dahil marami pa mga news update. Mamaya ibabalita rin natin yung mga controversial na witnesses ng defense team. We will come back for that. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Ban. Alright. Shoutout ulit sa mga kasama na rin na nandito. Maraming salamat po. Medyo naninibago ako ng konti kasi syempre bago yung setup natin. Naka-desktop tayo ngayon. Unlike yung mga previous live natin, puro tayo naka-laptop lang. Ngayon naninibago pa si Maestro. Pati yung camera nandito. Diyos ko po. Anyway, shoutout P. Dandan, Allen Valencia, Bong T, shoutout, nakahabol. Miss Suzuki, Allen Valencia, si Ferdinand Michael Angelo Regancia, shoutout. Sino pa ba? Si Jam Dilo. Saka sa lahat, si DC Cartas din. Saka si Sir Leonardo. Alright, last topic tayo. Mga kasi ng oras na ba? 11:43 na. So last topic tayo. Sakto, hanggang alas 12 tayo. Alright, countdown tayo in 30 seconds.